Hello dear teachers! Welcome to another review session. At ang ating talakayan sa araw na ito ay patungkol sa Philippine History or Readings in Philippine History. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili upang subukin at malaman ang ating mga kaalaman patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na magiging bahagi ng ating board exam. Kung kaya't alamin natin ang mga katanungan na may kaugnayan sa general education patungkol sa Philippine history. Para sa ating unang katanungan, number 1, he advocated the use of Filipino point of view and Filipino language in writing history. Again, Filipino point of view and Filipino language in writing history. Letter A, Samuel Tan. Letter B, Renato Constantino. Letter C, Sus Salazar. Or letter D, Teodoro Agoncillo. At ang tamang sagot ay letter mahusay, Sus Salazar. So meron kasi dong nakalagay na Filipino language. Pero kung nakalagay lamang ay Filipino point of view, ang sagot ay Teodoro Agoncillo. Sino-sino nga ba ang mga historiador na mga ito? Samuel K. Tan ay kilala sa contribution ng Filipino Muslim in the Philippine history. Isa rin siya sa mga kilalang historian ng ating bansa. Ikalawa, Renato Constantino naman ay ang tinatawag nating history from below. So, the voice of the masses. Masigit niyang binibigyan ng pansin na ang kasaysayan ay sinulat ng mga tao o ng masa na kung saan ay nakibahagi ng isang malaking kasaysayan ng ating bansa. Ikatlo ay si Sus Salazar na gumamit ng pantayong pananaw kung kaya't kinilala bilang ama ng pantayong pananaw. From you to us perspective, to us to you perspective. So ibig sabihin, yung perspektibong ito ay dapat na ginagamit sa pag-aaral ng isang kasaysayan. At sinabi na dapat daw ang ating kasaysayan ay nasusulat sa wikang wikang Filipino. Samantalang si Teodoro Agoncillo naman ang nagbigay ng pagtutuldok na gamitin natin yung Filipino point of view. Sa pag-aaral daw ng kasaysayan ng Pilipinas, dapat Filipino point of view. Dapat masigit natin binibigyan ng diin ang ating pananaw at perspektibo sa ating sariling kasaysayan. Kung kaya ito'y tinawag bilang Filipino point of view in writing history or historiography. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang katanungan at ang tanong ay, the implementation of the use of Spanish surnames to Filipinos was a program by. So ngayon tayo ay nagpapasalamat sa mga Kastila sapagkat nagkaroon tayo ng oportunidad na magkaroon ng sarili nating mga apelyido or surname. At sino sa mga sumusunod na gobernador general ang nagpatupad ng paggamit ng Spanish surnames? Letter A, Miguel Lopez de Legazpi. Letter B, Narciso Claveria. Letter C, Jose Vasco E. Vargas. Or letter D, Camilo Polavieja. At ang tamang sagot ay magaling, ito ay si Narciso Claveria. Alamin natin kung ano nga ba ang mga naiambag ng mga sumusunod ng gobernador general ng Pilipinas. Para sa una, Miguel Lopez de Legazpi, of course, kilalang kilala natin si Adelantado Miguel Lopez de Legazpi, the first Governor General, ang una-unang o kauna-unahang gobernador general ng ating bansa. Pag sinabi naman nating Narciso Claveria, siya naman yung nag-impose ng Spanish surname, di ba? Upang makuwaan pa rin ng buwis ang mga Pilipino. Si Jose Vargas naman ay kilala sa pagkakaroon ng monopolyo ng tabako, kung kaya't nauso rin ang pagkakaroon ng sigarilyo sa ating bansa. At si Camilo Polavieja naman, siya naman ang nagkaroon ng verdict upang maparusahan si Jose Rizal. Para naman sa ating ikatlong katanungan, which of the following is an example of secondary source? So meron tayong primary source, secondary source, na kung saan ay ating ginagamit sa pangangalap ng mga impormasyon sa pag-aaral ng isang kasaysayan. Ngunit ang tinatanong ay secondary source. Letter A, Autobiography of Miriam Santiago. Letter B, Diary of Anne Frank. Letter C, Biography of Emilio Aguinaldo. Or letter D, Iskal of Tabanman in Palawan. At ang tamang sagot ay letter
Magaling, ito ay letter C. Bakit biography of Emilio Aguinaldo? Alamin natin, pag sinabi nating autobiography, ito'y bahagi ng primary source dahil ikaw mismo ang sumulat ng iyong kasaysayan o ang iyong kwento. Autobiography. You are the one who write your own history and your own story. At ang sabi sa primary source, written or recalled by an eyewitness or direct participation in the event. So ikaw mismo, primary source. Diary of Anne Frank. So when you say diary, tala-arawan. Sinusulat mo yung mga nangyayari sa iyong buhay. At ang Diary of Anne Frank ay sinusulat niya yung mga naganap sa kanya bilang isang Hudyo noong panahon ng World War II. So ibig sabihin, under pa rin siya ng primary source. Sa kabilang dako, yung Skull of Tabon Man ng Palawan ay isang nagpapakita ng ebidensya na nabuhay itong mga Tabon Man. At kapag sinabi natin mga relics, ito ay isang mahalagang bahagi ng primary source. So ang tamang sagot ay Biography of Emilio Aguinaldo na bahagi ng tinatawag nating secondary source. At ano ang secondary source? Analyze and interpreted the primary source. So ibig sabihin, may sumulat at mayroong nag-interpret sa buhay ni Emilio Aguinaldo. Kaya ang tawag na ay Biography of Emilio Aguinaldo. May ibang tao ang sumulat ng kanyang buhay. Biography of Emilio Aguinaldo is one of the examples of secondary source. Why? Because it is already analyzed and interpreted by the other people. At para naman sa ating ikaapat na katanungan, what primary source tells us the story of the Battle of Mactan where the troops of Magellan and Lapu-Lapu confronted each other? So, primary source ang tinatanong. So, ano daw? Ang primary source na nagpapakita ng labanan ni Magellan at ni Lapu-Lapu. Letter A, the customs of the Tagalogs. Letter B, the first voyage around the world. Letter C, successos de las Islas de Filipinas. Or letter D, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. At ang tamang sagot ay letter B, the first voyage around the world. Ano nga ba ang mga primary sources na ito? Pag sinabi natin the customs of the Tagalogs, it was written by Father Juan de Plasencia. So ito tinatalakay na rito kung ano nga ba yung naobserbahan niya. Yung kultura, tradition, lifestyle of every Filipino na nasa Tagalog, so Central Luzon. When you say Successos de las Islas de Filipinas, it was written by Antonio de Morga that was annotated by Jose Rizal. And Antonio de Morga was a non-religious account. So ibig sabihin, he was a non-religious leader at the time. So ginawa na sinulat niya kung ano nga ba yung nakikita niya sa ating bansa. That was annotated. So ibig sabihin, may mga pagbabagong ginawa si Jose Rizal. Tinukoy na ilan sa mga sinabi dito ni Antonio de Morga ay hindi totoo. Halimbawa, ang mga Pilipino daw ay kumakain ng panis na pagkain. Nasabi ni Rizal, hindi. It's because it's part of the culture of every Filipinos. At hindi tayo kumakain ng panis na pagkain. Ito lamang ay mga pagkain na mabaho, ngunit hindi sila panis. Yung ikatlo naman ay ang The First Voyage Around the World na sinulat ni Antonio Pigafetta. At that time, Antonio de Pigafetta was the writer of what happened during the Battle of Mactan. So pinakita na rito kung paano naglaban ang grupo ni Lapu-Lapu at ang grupo ni Magellan. Samantalang, ang dapat mabatid ng mga Tagalog naman ay sinulat ni Andres Bonifacio na kung saan gusto niyang isipin naman ng mga Pilipino ang ating kalagayan mula sa kamay ng mga mananakop na bago pa man daw sila dumating ay malaya na ang ating bansa at tayo'y nakauunlad sa ating buhay. Kung kaya ang tamang sagot ay letter B, the first voyage around the world. At para sa ating panghuling katanungan, who is the first man that circumnavigated the globe? So, sino daw ang nakaikot sa buong mundo? Okay, letter A, Ferdinand Magellan. Letter B, Sebastian Delcano. Letter C, Ferdinand de Lesseps. Or letter D,
Dr. Fyodor Jagor. At ang tamang sagot ay letter B. Sebastian Delcano. By the way, kasama ni Ferdinand Magellan, Antonio de Pigafetta, si Sebastian Delcano nung pumunta sila sa ating bansa. So, tandaan natin si Ferdinand Magellan ay mula sa Portugal. Isa siyang Portuguese, ngunit hindi siya pinagbigyan ni King Manuel I, kung kaya't kanyang ibinigay ang kanyang serbisyo sa Espanya. Bagamat naikot niya, ngunit hindi na nakabalik si Ferdinand Magellan. Ngunit sa exploration na ginawa ni Ferdinand Magellan, ipinakita niya na the world is round. Pinatunayan niya dahil mula sa west papunta sa east, na kung saan ay kasama si Sebastian Delcano sa pagbalik sa Espanya. Was the leader of the two remaining ships, Victoria and Trinidad. At ang tanging nakabalik lamang ay ang Victoria dahil ang Trinidad ay nakasalubong ang mga Portuguese. Si Ferdinand de Lesseps naman was the brain and the work behind the Suez Canal. Yung Suez Canal ay siyang nagdurugtong sa Europa at sa Espanya. Ito'y makikita sa bahagi ng Ehipto, North Africa. Samantalang si Dr. Fyodor Jagor naman was the author of the travels in the Philippines. So pinapakita niya dito na dahil mali ang sistema ng pamamahala ng mga Kastila, darating yung panahon na tayo ay masasakop ng mga Amerikano at lalaban tayo sa mga Kastila. Yan muna ang ating mga natalakay at ang ating mga nataya sa ating mga kaalaman patungkol sa readings in Philippine history. Hanggang sa muli, klase, paalam. And let us always remember, teachers, the journey of 1,000 miles begins with one step. And this is the first step for us to begin that 1,000 miles. We must believe in ourselves that we can pass and top the board exam. Good luck and God bless, teachers!